Matagal na nga din nagsimula akong makapag-upload ng sariling vlog. Hindi alam ng karamihan ay kahit papaano, nakunan ko din ang mga pangyayari sa aming bahay nitong nakaraang fiestahan. Masasabi kong isa ito sa taong may pinakakaunti kaming handa at kaunting bisita. Wala naman kasi talaga kaming balak maghanda ngayong taon. Ngunit kahit papaano ay makikita niyo naman na nailaos namin ng maayos at masaya ang araw ng kapistahan dito sa aming bahay. Ngayong pista ng Morong taong 2025. Dalawang araw bago ang fiesta ay humango na ng isda ang aking mga magulang at jackpot na nakakuha ng 10 kilong bighead. Makikita niyo mamaya kung para saan yan. Siguro nga ang iba ay hindi kumakain ito, ngunit sinisigurado ko sa inyo na pag ang bighead ay naluto ng tama, lalo na pag fresh at bagong huli ito, ay tiyak na pagkakasarap. At hinanda na nga rin namin ang pangtapaw ng mga bisita ay take out pala rito sa Pinas. Ang pangmalakasang suma ni Ali Normita. Ang nanay ko pala. Ito na ang aming suman by Ate Lea. Ate Lea! Sangiti naman dyan! Ano nang gagawin dito sa suman natin pagkatapos? Pagkatapos balutin, edi isasalang. Ngunit dahil busy nga ang aking ina, ay si Ate Lea na ang nagluto at naghanda nito. O diba? Busog ka na. May take out ka ba? Saan ka ba? At eto nga pala ang aking pamangkin na kahit anong ibigay mo ay kakainin. Sobrang cute, diba? Mana kay tita. Syempre naman. Ayan na nga, naalala niyo ba yung bighead kanina? Ayan yun. Matapos pakuluan sa asin, luya at marami pang iba ay hinumay na nga ito para mawala ang tinik. Kitang-kita niyo naman kung gaano kadaming rekado yan. Talagang hindi tinikir, kaya masyurap. Matapos nga na igigisahin ko yan ng matagal para sigurado patok sa lasa. 1, 2, 3, Happy New Year! Fiesta! Para naman sa mga ulam, isang araw pa lamang bago ang kapistahan ay nagmarinate si Ate Mutia ng kaldereta at hamonado. Nasanay na nga kami na pag may handaan ay hindi nagtitipid sa rekado dahil gusto namin umuwi ang mga bisita ng nakangiti. At walang reklamo. Biro lang. Masasarap talaga magluto mga gamit dito. Adobo sinigang! Adobo sinigang daw. Sigaw nyo! Happy Fiesta! At bukod nga sa bighead, ay nag-ihaw at prito na rin kami ng mga fresh na tilapia na hango sa bakla ng aking ama at ina. O kanya pa din naman hirap siya. Mari! Nakakailang minuto na nga kami kaya naman nagpa-deliver na rin ng gas ng Daddy Bebot at syempre, ang inyong marikip sa pagsibagan para hindi mapagalitan. Matapos ang ilang oras na marination ay ready na ang timba-timbang mga ulam. O, kita niyo naman may ambat ako ha. Igahalo ng pagkain. Hindi ng feelings. Charot. Haluin mo ako! Kalderetang baboy. Panira naman ng trip to si ate. Bahala ka. Ang sakit nga sa mata na harap-harap ang pinapamukha sa akin na nagmamahalan sila. Charing. At ayan na nga ang pansit na pampahaba ng buhay. At
Napakadaming gulay, kita nyo naman. At hindi tinipid sa oyster sauce. Pangmayaman ang luto ni Madam. At nagkukuluan na ang mga ulam natin. Ngayon naman ay isunod na natin ang pangmalakasan. Shanghai! Ang fish Shanghai na mas masarap pa sa pork Shanghai. Pupusta ako ng 20. Halos 7 kilo nga ata ng Shanghai ang nagawa namin na kasama na rin ang regalo. Ito ang pinakamabenta sa handaan. Kaya naman dapat ay madami kang handa. Oh. At oras na para ihanda ang lahat ng pagkain sa mesa. Umaga pa lamang una nang pumunta ang mga brothers and sisters namin sa simbahan. Matapos ang simba sa kapila. At syempre naman ay hindi magpapatalo ang napakagwapo kong papa na may dalang pagkain sa kanyang magandang kapatid na syempre nagmana rin sa akin. O, diba? Napaka-sweet. At alam naman natin na bukod sa pagkain sa piyestahan ay hindi mawawala ang inuman, lalo na ang kantahan. Ayan, nakaready na nga ulit si Ate Marikit na gumala. Na magtrabaho. At dahil nawawala na nga ako ng oras kay Aling Makulit, ay pinagbigyan ko ng kasama kahit isang araw lamang dito sa plaza. Kung hindi nyo maitatanong, sa halos 2 linggo ng selebrasyon ng fiesta dito sa Morong ay araw-araw akong walang palya dito sa plaza ng Morong. Bukod sa may pwesto ako sa Bencheto, ako din ay nag-cover ng lahat ng events na nangyari dito sa aming bayan. Nandiyan ang binibining Morong, street dance competition, ang kabukerang Queen of Morong at ang pagpapakita ng iba't ibang talento dito sa tanghalan sa plaza ng Morong. Sa likod niya na ay ang nag-iisang Marikit from Nagani, Morong Rizal. O, diba? Grabing pag-flex sa sarili. Deserve. Sa totoo lamang ay nakakapagod talaga ang mga araw na yan. Ngunit sulit naman sa output. Uwi na. At dahil nga pagdating ko ng bahay ay mag-aalas 2 na ay wala na akong nadatnan kung hindi ang mga naghihiling kong kasama sa bahay. At dahil nga hindi man lang nakapag-enjoy at pahinga ang Ate Marikit nyo, ay minabuti ko ng balutan ang mga kaibigan ko sa baras at doon na lamang din kumain dahil wala na nga akong kasabay dito sa aming bahay. Ewan ko ba pero pag nagtatrabaho talaga ako sa niyo kung dire-diretso gumawa at wala halos ganang kumain. Tamang papak lang ng leche plan habang hindi naupunin ng may-ari dahil tulog. Ayan, at dahil sa pagkaka-excited ay nag-jacket na nga yung babaeng yan dahil malamig sa labas habang nagdadrive at nabaliw. At shoutout sa Kalye Serena na natiling gising na dumami sa aking kinagkutan sa mga panahon yan. Tamang paantok lang ang mga babae matapos ang isang nakakapagod na araw. Sadyang patapos na ang gabi, diyan na nga nagsimula ang mahaba-haba na ang kwentuhan. Muli ako si Marikit. Bye-bye!
Gamong. Ang ina mo pa.